20 minuto. 4 beses kada linggo lang ang kailangan para bumalik ang sigla ng tuhod mo. At yan ang gagawin natin ngayon. Isang maliit na routine na nakatutok sa mga tuhod na layuning palakasin ang lahat ng mga kalamnan sa paligid nito para mabawasan ang sakit. Dagdagan ang iyong kakayahan para sa mga gawain tulad ng pag-akyat ng hagdan o pagbubuhat ng anak at apo mula sa sahig. Kailangan mo ba talagang magbuhat ng mabigat o simpleng? Kapag umaakyat ka ng paakyat at naramdaman mong hindi na kayang sumabay ng iyong mga tuhod, para sa rutang ito, hindi mo kailangan ng marami. Isang bangkito lang na katulad nito, bangko. Kahit anong bagay ay pwede at hindi naman kailangang bola ng basketball, kahit anong bola ay sapat na. Kinuha ko lang ito dahil ito ang meron ako dito. Simulan na natin. Bago tayo magsimula, gusto kitang imbitahan sa isang napaka-espesyal na event na 1 beses lang nangyayari sa isang taon. Linggo ng mga tuhod ito, 7 araw ng mga pinakamahusay na ehersisyo at payo para gumaan ang pananakit ng tuhod. Hindi mahalaga kung may osteoarthritis, meniscus, patella issue, o anumang kondisyon na sanhi ng pananakit ng tuhod mo. Iiwan ko ang link dito sa itaas, sa kanang sulok sa itaas ng screen o sa ibaba sa unang komento. Nasa description din. Pumasok ka dito, ilagay ang iyong email at rehistrado ka na. Sa ibaba, makikita mo ang mga tatalakayin natin bawat araw at ang schedule. Ayaw mo bang makaligtaan kahit anong komunikasyon tungkol sa event? Iminumungkahi kong pagkatapos mong ilagay ang email mo, sumali ka na sa WhatsApp group, isang komunidad na hindi makikita ang iyong numero. At ako lang ang pwedeng magpadala ng mensahe para siguradong hindi ka mapag-iiwanan sa komunikasyon. Dahil alam naman natin kung paano ang mga email na sa huli ay napupunta lang sa spam o promotions folder. Sige, pagkatapos nito, simulan na natin ang ehersisyo at ilagay ang bola sa sahig. Mag-focus tayo sa mga ehersisyong gamit ang isang paa at mga ehersisyong parehong paa dahil magiging kombinado ito. Dapat palakasin ang parehong paa. Kahit isang paa lang ang may arthrosis, mas mainam kung parehong bahagi ang i-ehersisyo. Dahil kadalasan, ang nangyayari ay ang isang bahagi ay bumabawi sa kakulangan ng kabilang bahagi. Simulan na natin. Ilagay ang bola sa sahig, tapos ipatong ang paa mo dito at mula rito, gagawa tayo ng buong pag-unat. Pansinin mong mabuti kung paano tuwid na tuwid ang tuhod. Tuwid ang linya mula sa aking bukong-bukong hanggang balakang. At pagkatapos ay yumuko ka ng kaya mo. Pansinin mo na sa dulo ng galaw, ang paa ko ay nakadikit lang gamit ang dulo ng mga daliri, iniunat ko ng buo, pinapagana ang paggalaw sa pag-unat. At pagkatapos, iniikot ko ulit. Kung gumalaw ng kaunti ang bola habang ginagawa ang ehersisyo, huwag kang mag-atubiling ayusin ulit ang pwesto nito. 3 at gagawa tayo ng 10 gamit ang bawat binti, iuunat ko ng buo ang dulo ng paa papunta sa akin na gusto ko. At iiko ko. 4 iuunat, iko ko. 5 sige. Gawin pa natin ang 5 pa. Iko ko. 6 inuunat ang kanan at iko ko 7. Kung hindi mo kaya tulad ko dahil masakit o di mo na kaya, 8 ayos lang. Bawat isa ay nagtatrabaho ayon sa kanilang kakayahan. 9 inuunat at 10. Ang kabiguan ay hindi yung gawin ang ehersisyo ng kalahati lang, kundi yung hindi gawin ang ehersisyo. Masama kung wala kang gagawin sa tuhod mo dahil iniisip mong mali ang ginagawa mo. Pag upo mo, patugtugin ang video na ito at simulan ang trabaho. Nakakatulong na ito sa tuhod mo. Mahalagang gawin ito. Iniunat ko ang binti at paa papunta sa akin habang nakatayo. Kahit isang galaw lang tulad nito, mas mabuti na kaysa walang ginagawa. Sige, 4, tara gawin na natin ito. Ineyuko ko, 5. Ineyuko ko, 6, tara na. Ineyuko ko, 7. At kung may lumitaw na pananakit sa tuhod, 8. Huwag nating pilitin masyado. Bawasan natin ng kaunti ang pag-uunat. Bawasan din ng kaunti ang pagyuko. Gawin natin ang ehersisyo ng mas maliit. Kung ang kahit anong ehersisyo ay nagdudulot ng pananakit, ang unang dapat gawin ay magtrabaho sa mas maliit na saklaw ng galaw. Ngayon, normal lang na makaramdam ng kaunting pananakit dahil pinipilit natin ang katawan na lampasan ang kaya nito. Huwag mong iwasan ng tuluyan ang sakit. Dapat may kaunting pananakit kapag ginagawa ang mga ehersisyo. Umupo ulit tayo ng maayos. Tuwid ang likod, nakatayo ang katawan, at ang paa ay nakapatong sa bola.
Ngayon, gusto kong gumuhit ng mga letra. Ayos ba? Parang ang dulo ng paa ko ay isang ballpen. Gagawin ko ito pataas, pababa para iguhit ang letrang A, tapos papasok naman. Kalahating ikot at meron na tayong B. Gamit ang paa ko, pataas ako, paikot at meron na akong C. Gawin natin hanggang F, pababa lang ako. Paikot sa harap, D naman, isang guhit, dalawang guhit, tatlong guhit. Alin ang E? Siyempre, at sa huli, pataas tayo sa kanan, pababa sa kanan para makagawa ng F. Maliit na mga galaw, magaganda, na sigurado akong naramdaman mo kung paano gumagana sa balakang at tuhod. Ibabalik ko ang paa ko sa bola at magsisimula muli, ngayon mula A hanggang F, pataas at pababa, guhit sa gitna. Para gumawa ng A sa taas, dalawang bilog, gaya ng sabi ng anak kong babae. Para mabuo ang B, magsisimula ako sa taas. Paikot, 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 paikot at gagawa ako ng C, taas, baba. Malaking bilog at meron na tayong D. Taas kanan, baba kanan, baba kanan, isang E taas kanan, baba kanan at isang F, wow. Mukhang simple ang maliit na entabladong iyon pero hindi pala madali. Ngayon, gawin natin ang ehersisyo na focus sa mga kalamnan. Simulan natin sa parehong posisyon. Lilihis ako ng kaunti sa gilid para mas makita mo. Ganito. At mula rito. Ngayon hindi natin gagalawin ang tuhod. Tinatawag itong isometric contraction. Buong pag-extend. Itataas ko ng kaunti ang binti. Mga isang o dalawang daliri ang layo sa bola. Kaya magkakaroon ng matinding pagkontrata sa quadriceps ko. Sige, gawin natin ng 10 ulit pataas. Mas maganda kung mahihila mo ang dulo ng paa papalapit sa'yo para mas epektibo ang ehersisyo. 3. Ngayon, ayokong gumalaw ka pa atras, ha? Gusto ko na tuwid ka hanggat maaari. At yung likod mo, 4, hindi gagalaw. Habang itataas mo ang binti. Taas tayo 5. Taas ulit 6. 4, ulitin natin. Ngayon taas, ayan, 7 na yan. Dito ilalagay natin sa balakang, sa quadriceps. Ngayon taas, 8. 2 na lang, taas, 9. Huling ulit, taas, ayan, at 10. Pahinga. Hinga, palit ng paa. Ilalagay ko ang paa ko sa parehong posisyon. Tuwid na tuwid, mga kamay sa dibdib o sa tuhod para may magandang suporta at mula dito, ituturo ang daliri ng paa papunta sa akin. At itataas, 1. Huwag masyadong mataas. Sumobra ako doon, 2. 3 daliri lang ang taas, taas, 2, 3. Taas, taas, 4, 3. Taas. Hawakan natin ng ilang segundo, 4. Taas, 5. Taas, 6. Taas, 7. Taas, 8. Mukhang mas madali para sa akin gamit ang kaliwa. Normal lang yan. Palaging may isang bahagi tayo, 9. Kung saan mas malakas tayo at huling ulit, 10. Mukhang madali ang ehersisyo. Pero pinapawisan pa rin ako. Anong susunod? Pisil ang bola sa upuan ayon sa script. Pagkatapos, ilagay ang bola sa paa ng iyong bangkito o upuan. Mag-ingat kung manipis ang upuan mo, gaya ng akin dahil pwedeng gumalaw ang bola. Layunin ay ulitin ito. Ang isometric contraction ay muscle contraction na hindi kailangan ng malalaking galaw at hindi masyadong gumagalaw ang kasukasuan, katulad ng ginawa natin ngayon. Sa ibabaw ng bola, idiin mo ng malakas ang sakong sa paa ng upuan. Dahan-dahang ipitin ang bola at panatilihin ang pagtrabaho ng likod na kalamnan. Tingnan mo, kapag nire-relax ko, walang contraction. Ngayon kinokontrata ko, kita mo? Ayan, kita mo. May aninong lumalabas. Muscle contraction yan. Yan ang gusto natin. Ilagay ang kamay dito sa likod para maramdaman. Panatilihin ng 1, 2, 3, 4, tapos i-relax. Walang galaw, uulitin ko. Tingnan mo. Dito lumalabas ang contraction. Walang galaw, pero may muscle contraction pa rin. 2, 3, 4, 5 at i-relax. 2 na yan. Hanggang 10 tayo. Itulak. 2, 3, 4, 5 at i-relax. Ulitin natin.
2, 3, 4, 5, 4 at i-relax. Ilan na ang nagawa natin? 5 na siguro. Itulak 2, 3, 4, 5 at i-relax. Itulak 2, 3, 4, 5 at i-relax. Gagawa pa tayo ng 3 pa kasi nalito na ako sa bilang 1, 2, 3, 4, 5 at i-relax. 2 huli na, itulak. Tingnan mong mabuti kung paano lumalabas ang pag-urong dito. I-relax, huling ulit, itulak, ayan. Pwede mong bahagyang iangat ang paa mula sa sahig kung gusto mo, pero huwag masyadong mataas. Kanan na binti, uulitin natin gamit ang kaliwang binti. Ipatong ang sakong sa bola. Ilagay ito ng medyo komportable at mula rito, idiin ng malakas. Hindi gaanong halata ang pag-urong ng kalamnan dito, mas ramdam lang sa loob ng hita. Semitendinoso. Mag-relax ka lang. Kita mo pa rin, di ba? O pinipiga ko, ayan, halata pa rin. 2, 3, 4, 5, relax. 2, tara ulit. Relax, 3, itulak, 2, 3, 4, 5, 4, relax. Hapones, 5. 5, may natitira pa tayong 5, kunin natin yan. Itulak, malakas na isometric contraction, kahit walang galaw. May contraction, relax, tara ulit, 4. 3 itulak. 2 kunin natin yan. Relax. Isa malakas ang pagtulak ko. Kunin natin yan, ayan, at mag-relax. Napakagaling ng trabaho. Perpekto. Iwan natin ang bola dyan. Ilalagay natin ito sa gilid pero huwag masyadong malayo dahil gagamitin pa natin ulit. At gusto ko ngayon na yumuko ka pa abante. Ilagay mo ang bigat ng katawan mo sa mga tuhod mo. Magpapalit ako ng posisyon para mas makita mo. Mag-focus ka sa kanang binti. Gagawa tayo ng pag-ikot ng tibia. Tingnan mong mabuti. Itaas mo ang dulo ng paa mo, tapos ilabas mo. Pero huwag masyadong malayo dahil baka hindi mo kayanin. Sige, at huwag mong hayaang tuhod mo ang gumalaw. Kaya tayo nakaalalay dito sa binti mo. Para hindi ito gumalaw, itataas ko ang dulo ng paa, ilalabas ko, iaalalay sa taas, ibabalik at isasara. Isang ulit ng pag-ikot ng tibia. Taas, paikot palabas at alalay sa taas, balik at alalay. 2, taas, palabas at alalay. Hindi mo mararamdaman ang effort sa particular na bahagi, mas para ito sa mobility, stability at lakas. Malamang hindi ka makarating tulad ko. Babalik ako't tutulong, pero kahit kaunting nagawa mo, mas okay na iyon kaysa wala. Tandaan mo, hindi natin hinahanap ang puti o itim, kundi ang gitna kung saan komportable ka. Lalabas ako, magbubukas, babalik at aalalay. Ilan na ang nagawa natin? Hindi ko alam, gawin pa natin ng 3 pa. Aalalay sa baba, taas balik, aalalay sa taas labas, aalalay sa taas balik, aalalay, isa pa sa taas, labas, aalalay sa taas balik, aalalay. Madali lang, di ba? Galaw, katatagan, mahalaga ang lakas sa tuhod, pag-ikot ng tibia, at aasa tayo sa kaliwang binti para hindi gumalaw. Tandaan, iniiwasan natin ang galaw na ito gamit ang tuhod. Itataas ko ang dulo ng paa, ilalabas ko at ilalapag. Isa itataas ko ulit ang dulo ng paa. Ibabalik at ilalapag isa. Ganun din. Itataas palabas, ilalapag, itataas, ibabalik, ilalapag 2. Ilalapag sa taas, ibabalik, ilalapag 3. At magpapatuloy tayong magbilang mga kaibigan. 4 sa taas sa labas. Ilalapag sa taas sa loob. Ilalapag 5 sa taas sa labas. Ilalapag sa taas sa loob. Ilalapag 6 sa taas sa labas. Ilalapag sa taas sa loob. Ilalapag 7. Ilalapag 8. Ilalapag sa taas sa loob. Ilalapag 9. Huling ulit, taas at ilalapag. Mahalagang trabaho, sa totoo lang, ayos na ayos. Nagawa na natin ang pinakamadaling bahagi ng trabaho. Ngayon papasok tayo sa medyo mas mahirap na parte. Kukunin ulit natin ang bola na yan. Ilapag mo ng maayos ang bola sa kanang paa gamit ang kanang kamay. Tumayo ng tuwid at huwag sumandal sa pader. Kung talagang nahihirapan ka sa ehersisyo, doon lang kita papayagan. Mula rito, gusto kong iangat mo ang isang paa mula sa sahig.
Taas kamao lang o 5 sentimetro. Panatilihin ang pagkakakontrata at ibaba. Subukan mo ring huwag magpagalaw pa atras. Ang gusto natin, mapunta ang tuhod sa dibdib. Tingnan mo, ayos ito. Ine-exaggerate ko lang. Pagkatapos, mali ito. Umiikot lang sa puwit ko. Dapat ikontrak ang kalamnan. Yun ang hanap ko. 3. Sabay tayong gagawa ng 10. Taas. 4. Taas. 5 at taas. 6 taas. 8 taas. 9 taas. 10. Magaling palit ng gilid, ipatong ang kamay ko, ang bola ko sa tuhod at simulan na natin. Tuwid ang likod, taas ulit. 1. Hindi ko ginagalaw ang likod ko. Tuwid na tuwid ang likod ko. Diretso, nakaunat. 3. 4. 5. 6. 7. Tuwid, nakatayo, hindi ako gumagalaw. 8. Sige, huling 2. 9. Huling ulit, mga kaibigan, at 10. Magaling na trabaho sa psoas. Dito natin ito mararamdaman. Kaunti rin sa harap ng quadriceps pero lalo na sa psoas. Magpapatuloy tayo sa isa sa mga paborito kong ehersisyo para sa contraction, ang pagtrabaho sa kalamnan ng quadriceps, na matatagpuan sa harap ng iyong hita. Gusto kong tumayo ka ulit ng tuwid. Kung mahirap, pwede kang sumandal pero mas okay kung hindi. Gusto kong hawakan mo ang iyong binti sa ilalim mismo ng tuhod, sa likod, at mula rito gusto kong iunat mo ang binti mo ng todo at hilahin mo ang dulo ng paa papalapit sa iyo, yang binti na yan. Inaanyayahan kitang huwag itutok diretso sa kisame, kundi bahagyang paikutin palabas tulad ng ginagawa ko. Ang paa ko ay papunta roon, hindi pataas sa kisame. Maaaring may marinig kang konting tunog o pag-crack sa loob ng tuhod, kagaya ng nangyari sa akin ngayon lang. Walang problema yon basta't hindi ito masakit. Kung hindi naman nakakainis ng sobra, pwede nating subukan ang iba't ibang pag-ikot ng binti para mas mabawasan ang nararamdaman mo. Hawakan natin sa likod, iunat ang dulo ng paa. 1, 3, 4, 5, pahinga. 1, ulitin natin pataas. 2, 3, 4, 5, 2. Hawakan ang sahig at taas. Tingnan ang dulo ng paa kung paano nakaturo sa akin. Para maisaayos ang chain ng kalamnan at makuha ang tamang contraction, mahalaga ang quadriceps para sa kalusugan ng tuhod. Gawin natin ito. 5. May natitira pa tayong 5. Ang tuhod lang ang gumagalaw. Likod tuwid. Mas tuwid pa. Nakapirme. Kasi wala ako nun. Tuwid kasi hawak ko ang tuhod ko. 7. May natitira pa tayong 3. Tara ulit. 8. Taas. 9, isa na lang ang natitira. Kunin na natin yon at 10 ang galing. Palit ng paa, ilalagay ko ang mga kamay ko sa likod ng tuhod ko, sa ilalim mismo ng hita, at mula rito, hahawakan ko lang ito dyan. Pwede bang hindi gumalaw at iunat ko lang ang paa papalapit sa akin? Una, pupwesto ako ng kaunti pa dito sa gilid para mas makita ninyo ng maayos. Iuunat ko ng maayos dyan, tuwid ang binti ha? 2, iuunat ko. 3, salamat iuunat ko. 4, iuunat ko. 5, iuunat ko. 6, iuunat ko. 7. 8, sige. Huling 2. Nakarating na tayo dito, 9. Hindi tayo susuko. Nagawa na natin ang pinakamahirap at 10. Ang galing, napakagandang trabaho para sa harapang bahagi ng ating mga tuhod. Ang ating mga quadriceps, mga walang hanggang tagapangalaga ng tuhod. Sa susunod na ehersisyo, kunin ulit ang bola. Madali lang ito para makahinga ka muna.
Ayos ba? Ilagay ang bola sa pagitan ng tuhod. Siguraduhin ang mga paa ay nasa ilalim ng tuhod. Madali lang ito. Gusto kong sumandal para hindi gumalaw ang binti at hindi bumawi ang likod. Pigain mo ng mahigpit ang bola at pansinin kung paano ito naipit. Depende sa tigas ng bola. Madali o mahirap ito. Hawakan natin ng 3-4 na segundo at mag-relax. Pero huwag masyadong mag-relax kasi tingnan mo ang mangyayari. Ayan, malalaglag. Gusto ko na mag-relax ka lang ng kaunti. Sapat lang para hindi gumulong ang bola. Pinipiga ko ng mahigpit. Magre-relax muna ako ng 2. Tara, gawin nating 10. Madali lang ito. Pinipiga ko ng mahigpit. At magre-relax ako ng 3. Pinipiga ko ng mahigpit. At magre-relax ako ng 4. Sige, gawin natin ito. Malakas, malakas, malakas. Magre-relax ako ng 5. Ang aduktor, panloob na bahagi ng hita, ang tinatrabaho natin ngayon at dito mo mararamdaman. Mahina ang mga muscle na ito maliban kung palagi kang nagfo-football. Maganda rin silang palakasin dahil tumutulong silang patatagin ang tuhod. Tara, gawin natin ito. 7 na lang. 3 na lang ang natitira. Lakas, 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 pigain. 8. Lakas, lakas, lakas. Pigain. 4, 4, 9. Huling ulit. Lakas, lakas, lakas. Pigain. At 10. Ang galing ng ginawa mo. Kahit mukhang madali, napaka-interesante talaga. Nagtrabaho tayo sa loob na bahagi ng mga hita. Ngayon naman ay gagawin natin ang panlabas na bahagi at gagawin natin ito sa pamamagitan ng paghiwalay ng mga binti. Para mapadali ito, hihiga tayo sa tagiliran. Ilalagay ang bola sa tabi ng pader at hahawakan ng tuhod tulad ng nakikita mo. Itulak mo ng malakas ang tuhod palabas laban sa bola, kaya parang matutumba ang katawan mo sa kabila. Labanan mo ito, manatiling tuwid at panatilihing diretso ang katawan. Itutulak natin ng malakas, aalisin ko ang isang paa para makita mo, tapos panatilihin ng 5, pagkatapos mag-relax ng todo. Ilalagay natin ito lalo na sa gilid ng hita at bahagi ng puwitan na siyang nagsisimula ng galaw ng abduksyon. Gawin natin ulit papalabas. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Relax, 2. Sige, 10 sa bawat gilid. Medyo hahaba ito, pero ito ang ika-5 bahagi na kailangan nating tapusin. 3, para magkaroon ng tuhod na parang bakal. 4, itulak ng malakas. 5, itulak ng malakas. 6, itulak ng malakas. Hanggang sa susunod, itulak ng malakas. 8, may natitira pa akong 2, itulak ng malakas. 9, huling ulit, itulak ng malakas. 10. May magandang pagod sa labas ng binti ko. Pwede ba akong tumalikod sa iyo para gawin ang 10 ulit sa kabila? Ipwesto mo ng mahigpit ang bola, tingnan natin kung makikita mo. Tuwid ang binti at idiin ang tuhod sa pader. Malakas, malakas, malakas. 2, 3, 4, 5, pahinga. 1, malakas, malakas, malakas. 2, tara ulit tayo papunta sa bola na, yan, ayan 3. Ulit, ito ang tinatawag na isometric contraction. Ulit tayo, may contraction, pero walang galaw. 4, itulak natin. 5, itulak natin, itulak natin. 6, itulak natin, itulak natin. 7, itulak na, sige, 3 na lang. 8, itulak natin mga kaibigan. Mga kaibigan, 9, itulak natin. Huling ulit, gusto kong pasabugin mo yang bola sa pader at 10. Wow, kahanga-hanga. Sa totoo lang, ang galing. Tapos na tayo dito, talagang nakagawa tayo ng isang kumpletong routine. Dito, talagang nagtrabaho ang lahat ng kalamnan sa bahagi ng tuhod kung saan bola at bangkito lang ang kailangan mo. Paalala lang, maliit na bahagi lang ito ng dapat mong malaman at gawin para sa kalusugan ng tuhod mo. Kaya iniimbitahan kitang muli sa Linggo ng Tuhod. Isang event na magbabago ng pananaw mo sa sakit at magbibigay ng bagong ideya para mapabuti ang kalidad ng buhay
at pananakit ng tuhod mo. Libre ang event na ito. Makikita mo ang link sa ibaba ng video at sa unang komento para siguradong makasali ka. Mula Setyembre 8 hanggang 15, live kaming tutulong sa iyo para mapabuti ang pananakit ng tuhod mo. Yun lang. Sana nagustuhan mo at bumalik ka paminsan-minsan para ulitin ang routine na ito kasama ko. Ang ideal ay gawin ito 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo na may isang araw na pahinga sa pagitan. At kung pagkatapos ng routine ay maramdaman mong medyo mabigat ang mga binti mo, normal lang yan. Maglakad-lakad ka ng kaunti para ma-relax ang mga ito at bigyan mo ang sarili mo ng 1 o 2 dagdag na araw ng pahinga. Yun lang. Taos puso akong nagpapasalamat sa iyo sa pagsama hanggang dulo ng video at umaasa akong magkita tayo ulit sa susunod kong video. Paalam mga kaibigan, paalam mga kaibigan.